Why? Yon, what's up? Welcome back to my vlog. Ang i-share ko this time ay ang aking experience sa kauna-unahan kong pagsali sa ODAX at bakit naging mahirap ito para sa akin. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Chris Rides, gumagawa ng mga bike-related contents, reviews, DIYs, and road trips, and even into motovlog. Kung trip nyo ang mga ganitong klase ng contents, click that subscribe button, including that notification bell. Thank you! Para sa hindi pa nakakaalam, ang ODAX ay isang organized cycling activity promoting randonneuring or long-distance cycling but time-limited. Ibig sabihin, meron pa ring qualifying time to complete it, otherwise matatag ka na did not finish or DNF. Sa pinakaunang leg ng taong ito, ang aking sinalihan ay ang Batangas leg. There are two categories, isang 200 km at isang 130 km, of which 130 km ang aking sinalihan. I was thinking, oh, walk in the park lang ito. Madali lang ito para sa akin. By the way, ang 130 kilometers ay may time limit na 8 hours and 42 minutes. Ibig sabihin, pagka hindi mo natapos to sa itinakdang oras, ay matatag ka na did not finish. Hindi mo makukuha yung kailangan mo makuha, like yung medal. Siyempre, kailangan mo yun. Importante yun. Going back, I was thinking, nagra-ride naman ako palagi ng mga 60 to 70 kilometers weekly. Sabi ko sa isip ko, madali lang to, 132 kilometers. Chicken wings. Or I thought it was. Okay, simulan ko na. Let's jump kung saan ako pupunta. In this video, papunta na ako nito sa starting site sa may bandang parking area ng The Outlet in Lima Technology Center dito sa Lipa, Batangas. By the way, yung gabing yon, up to that very dark morning, kung saan ako nakapark sa may bandang Lipa, napaka-windy at foggy and wet yung condition. Kaya prepare ko na ang bisikleta ko nito at papunta na ako sa starting area. Nung nandun ako sa starting point, bago tawagin yung batch namin na 5:10 AM ang release, while waiting for the countdown, yung atmosphere is full of expectations and everyone who joined is very excited. Iintindihan ko yung feeling na on a high because of the adrenaline. Kasi minsan talagang sumasali ako sa marathon. Nakailang ulit na. At yung baguhan pa ako sa pagmamarathon, talagang sumasabay ako sa bilis ng iba. Hanggang minsan nauubos na ako kaya nalalaspag kaagad. Kaya experience enough na ako dito na hindi ko kailangan makapagsabayan sa iba. Bawat kanya-kanyang atleta, o sabihin natin na makaluhok, may kanya-kanyang pacing. Merong kalahok na syempre mas mabilis sa'yo, mas malakas. Hindi mo kailangan makipagsabayan sa kanila. Dahil pag sumabay ka, laspag ka. From the background, maririnig mo yung MC that keeps on saying, "This is not a race.
Kaya nung nirelease na yung batch namin, nako, grabe. Una, mabagal, pero pabilis ng pabilis. Hinayaan ko sila kasi alam ko sa sarili ko yung kakayahan ko. Pero ang problema ko, hindi talaga ako nag-ensayo at hindi rin ako nag-attempt na inalam kung ano ba ang kondisyon ng rutang ito. Kung may palusong ba dito na mahaba, kung may ahon ba dito na marami, hindi ko inalam. Ang alam ko lang ay yung kalsada na Maharlika Highway na papunta hanggang Quezon Province. Pero hindi ko inalam kung galing ka sa Lipa, Batangas, papunta ng pinaka-checkpoint hanggang pabalik kung ano ang itsura ng kondisyon ng kalsada. Ayun, ituloy natin. Paglabas ng Lima Technology Center dun sa main boulevard, mga ilang kilometro pa lang dun sa President Jose P. Laurel Highway. May nakita akong sumemplang kagad dahil sa pagpreno niya nang may lumabas sa may bandang intersection. At kagaya nung nasabi ko kanina, madilim pa ang alas 5 dito. At umuulan, umaambon, maputik, at madilim ang kalsada papasok ng Santo Tomas Lipa Road. At dito napansin ko yung especially yung medyo palusong. Inisip ko sa sarili ko, nako, medyo matagal-tagal palang lusong ito. Sigurado pagbalik, mahaba-habang ahonan ito. Yung kalsada na sinasabi ko na maaaring mahaba yung ahonan ay ang Lipa Aluminous Road. Maraming mabibilis, maraming mga reckless. Doon mo makikita ang iba't ibang klase na sumali dito sa ODAX na ito. Basta ang akin lang ay susundin ko kung ano yung magiging pacing ko. Eto, paliko na to dun sa may Santo Tomas Lipa Road. Gaya ng nasabi ko kanina, sumusunod lang din ako sa iba dahil hindi ko alam yung ruta basically. Hindi talaga ako nakapag-track rin dito. Madilim, basa ang kalsada. Kaya sumusunod na lang ako sa iba. Dito wala kang masyado makikita kasi sobrang dilim. So ita-touch up ko lang ito quickly. Ito na yung Lipa Aluminous Road na sinasabi ko kanina na palusong na. Anyway, so quickly lang ito para mapakita sa inyo kung gaano kadilim. Intersection. Ayun, kagaya nung nasabi ko, ito na yung intersection ng basically Maharlika Highway. So tumuloy-tuloy na ako nito ng pakanan papunta ng San Pablo, Yaong, at papunta ng Quezon Province. Hindi na rin ako huminto kasi I will stick to my plan na raratsadahin ko hanggang makarating sa pinaka-checkpoint. Understanding ko ito yung Maharlika Highway. Nasa San Pablo yata to. From my understanding. Dadaan tayo sa may SM, San Pablo. And then after doon, Chaong, Quezon. Balikan ko kayo guys. SM, San Pablo. Ang matraffic pagkatapos ng umaga. Dito approaching na yung boundary ng San Pablo at ng Chaong, Quezon. Ito magiging very memorable sa akin, especially ng pabalik. Ikukwento ko sa inyo kung bakit. Pagbalik ko, abangan! Chaong, Quezon.
Malulupit! Ako ay lone wolf. Solo rider. Ayun, so gagawin ko, tapusin ko yung checkpoint, saka na ako mag-relax. After nun, na ako kakain for breakfast. Saka may energy pa. So, tapusin ko lang to. Ito yung bandang Chaong Bypass Road na magme-merge ulit dun sa may Maharlika Highway. So, dire-diretso na ito papunta ng Candelaria. I-skip ko na, diretso na tayo dun sa may intersection ng Candelaria, papasok ng San Juan, Batangas, kung saan ang pinaka-checkpoint ng lahat. Dito, ang pinaka landmark ko is yung Walter. So pagkadating dyan sa may Walter, yung intersection na yan, pagkanan yan, dire-diretso na lang yan hanggang makarating ka sa San Juan, Batangas, kung saan, sabi ko nga, yung checkpoint. Okay, 7:43. Almost 3 hours at makarating ko sa checkpoint. So after ito, may at least 50 minutes ako na oras para magwalwal. Kakain ng breakfast. At kaya talagang re-relaxin ko kasi puro ahon. So yun ang experience ko so far dito sa unang-unang Audax ko na sinaluyan. Dito na yung checkpoint. Sa checkpoint, pahinga lang muna mga 5 minutes. Nandito lahat, nagpapa-check lahat siya. Check silang lahat. Dito ang checkpoint na 130. Isa sipat na rin ako. Masyado lang matrapik. Ayun, by the way, ang gamit ko dito ay ang aking Giant Fast Road SL2 2023 edition. If you want more details regarding this bike, you can click the link above to watch. Ayun, so sinimulan ko na rin ang pagbalik. Medyo nagsisimula na rin yung traffic dahil medyo taas na yung sikat ng araw. Kaya hindi ka na rin masyadong makakahataw ng takbuhan. Ang una ko ditong hinahanap ay yung kung saan ako pwedeng kumain ng breakfast. Pero dito ko na rin nararamdaman ang tila pananakit ng aking binti at hita. Nagbabadya ng pulikat.
Dito sa area na to, ito na yung kanan papunta ng bypass road sa may bandang Chaong, Quezon. At sa bandang area na ito, nagsimula na rin ng palala ang pagsakit ng aking binti at hita. Ang sabi ko nga, nagbabadya ng isang matinding pulikat. Hindi ko na lang inaalintana kasi itinutuon ko na lang ang aking pansin sa magagandang tanawin, lalo na dito sa may bandang area ng Chaong, na kung saan makikita mo yung mga magagandang kabukiran, pati na rin yung backdrop ng Malipunyo Mountain Ranges pagka papaliko ka na ng Maharlika Highway. At syempre, andito, huminto muna ako dito para mamili ng aking kakainin at makapagpahinga na rin. Yun, balikan ko kayo. Habang pinaglalabanan ko ang aking pulikat, nakasabay ko ang Team Velocity, yung mga nakakulay orange. Kilala ko sila pero ako hindi nila kilala. Anyway, itong pagliko na to, magme-merge to from the bypass road at ng Maharlika Highway. Papunta na to ng San Pablo. Ayun, at sa bandang dito medyo sumakit na talaga ang aking binti at hita. Napilitan akong huminto at ipahinga muna ng panandalian. Na-mention ko kanina nung napadaan na ako dito sa may bandang Arco, sa boundary ng Chaong at ng San Pablo. Dito talagang inatake na talaga ako ng pulikat at napilitan akong bumaba. Doon ko na realize na kailangan mo rin pala talaga ng ensayo kahit alam mong kaya mo yung distansya. Dahil dito, time pressured ako. Anyway, nung gumagawa ako ng content, meron sa aking kumausap na si Kuyang kasali rin sa Odax leg na ito. Marami siyang ikwinento na inilibre raw siya ng kaibigan niya para sumali sa Odax na 200 kilometers ang category. At siya raw ay nagpapanda rider. Kudos sa'yo, kuya. Etc. etc. In short, mga kaibigan, nawala sa isip ko yung sakit ng aking hita at binti dahil sa companionship. Masasabi ko sa aking sarili, kahit saliksikin niyo ang aking Strava records, siguro 80% of my rides, ako ay puro solo ride. Or kaya nga yung sabi ko kanina, lone wolf. I run my own pace, I run my own time. Pero sa mga ganitong pagkakataon pala talaga, kahit hindi mo kakilala, pagka kinausap ka, yung companionship, yung belonging, yun yung nagpapawala ng lahat ng mga alalahanin mo, lahat ng sakit na nararamdaman mo sa iyong mga katawan, na hindi ko na malayan. Nakalampas na pala kami sa may matraffic na area sa may San Pablo City. Doon ko rin nakita na nagkahiwalay na kami kasi naipit siya ng traffic light. Hindi siya nakahabol sa green light. So, dumiretso na rin ako. Para doon sa nakasabay kong rider na yon na kumausap sa akin, shoutout sa iyo! Pasawa Tabang pagod na. Pagod na ako. Ito na yung last stretch ng
Audax 130 kilometers. Mga around 24 kilometers na lang for completion. And then matatapos na natin. At the moment 11:25. Hopefully matapos ng 1 oras tong ahon na to, which I doubt, malabo. Pang malakasan yun. 106 kilometers na yung completed. Elevation is 113. Yun, so balikan ko kayo guys. This is it, pansit. Patay tayo dyan. Ahon na. Dito na nagsimula yung isa sa series of ahon pabalik ng Lipa, Batangas, galing ng Alaminos, Laguna. At dito na rin nagsimula yung sobrang sakit ng pulikat ko na kanina na nawala na nung kasabay ko nga si Manong Rider. Di ko talaga kinaya, pero pinilit ko rin tong matapos yung unang ahon. Pero talagang sa kasamaang palad, talagang ayun, inatake ako ng pulikat. Tukod. Pagkatapos ng ahon ko, ahon ulit. Walang recovery. Ang ginagawa ko, every pagkatapos ng ahon, pahinga ng 3 minutes. Force tukod. Mahirap eh pagka pinulikat. Pinulikat na kanina. Ang tagal makarecover pag may pinupulikat. Ayun, kagaya nung sinabi ko kanina mga masters, ang ginagawa ko dito, force tukod. Pagkatapos ng isang ahon, magpapahinga ako ng 3 minutes na magkokos ng pulikat. At na-mention ko rin na mas matagal rumecover pagka inatake ka na ng pulikat kasi mas matagal ang pahinga mo nun. Kaya pinipreempt ko na kagad yung pag-atake ng pulikat dito. Anong page po yan? Papadams kayo. Papadams. Checkpoint na pala yung kanina. Sobrang pagod. Bili ko ng pansin checkpoint. Ay nako. Yan, patuloy. Ito naglubay eh. Halos recovery ito. 111. So 19 kilometers na. Lapit na natapos. In the interest of time, isa-summarize ko na lang ang mga susunod na mga sandali. After ng series of ahon, nakabalik na rin ako nito sa may President Laurel Highway. Pabalik na sa Lima Technology Center kung saan ang finish line. Naging bittersweet itong ride na ito para sa akin. I have had a much tougher ride kumpara dito sa ride na ito. Pero lahat yun kasi meron mang prelude or ensayo. Kaya hindi naging mahirap sa akin yung ride na dapat maging mahirap. I would like to stress out na kailangan pa rin talaga ng proper na ensayo kahit na alam mo sa sarili mo na kayang-kaya mo yung distansya na tapusin. Yun eh kung wala kang oras na kailangan i-beat o i-target. Anyway, natapos ko rin naman ang category na ito. Around 7 hours and 59 minutes. Pasang awa ng 8 hours. But then again,
achievement na rin ito para sa akin. At syempre, dugo at lactic acid to. Ang pinagpawisan ko dito talagang grabe. Definitely a new experience. It will not be the last. Dito pa. Okay, so medyo natagalan kong na-post itong episode na ito dahil naging busy sa trabaho. I will try to find time na makapag-post ng at least twice or once a month. But hopefully, maging maaliwalas na ulit ang aking mga schedules at makapag-post na ng regularly. Alright, so this is where I will end this vlog or this episode. As usual, until next ride, God bless, ride safe, bye!